Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonates. Guys, love reading to ha. Pwede magkapalit-palit ng roles. Depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang guys ha. Hopefully nakukuha mo ako as your guide. Okay, pero yun nga, pwede kang hindi makarelate sa reading natin kasi hindi naman to personal. Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. And by October, mamimili siya ng mga maswerteng mabibigyan ng personal reading. Sana mapili ka, basta mag-comment ka lang dyan. Okay, let's start. This is for fire sign. Two of Pentacles. Clarify the Two of Pentacles. This is your main energy. Tapos yung person mo din, kukunin din natin yung energy niya. The Fool, that is a major arcana. For your person, meron tayo dito Seven of Swords. Ayan. Seven of Swords and King of Pentacles. Okay. Fire sign. Actually, nakikita natin willing ka mag-take ng risk sa something. Okay? Lalo na kung pinapriority mo to, willing ka mag-take ng risk dito. Nakikita natin may mga tao nagpipigil sa'yo. Pwedeng may kinalaman sa pagta-travel, pwede rin namang hindi, wala. Pero yun nga, may mga tao nagpipigil sa'yo sa kung ano man yung mga bagay na pinapriority mo. For your person, nakikita natin ang Seven of Swords and the King of Pentacles. Marami siya naiisip na something tungkol sa'yo. With the King of Pentacles, like, focus lang siya sa money, career, could be dealing with a very stable person. Pero itong person na to, ganun siya, pero iniisip niya, actually, mga negative yon na mga bagay tungkol sa'yo. And maybe you're not paying attention kasi ang weird ng energy kasi parang ang energy mo is parang may pagka-immature ka na parang wala or hindi. So, pwedeng ganito na lang. Mature ka naman, pero meron kang mga hobbies na parang dahil hobby mo to, na dapat ngayon, sa age mo na yan, hindi mo na naging hobby yan. So, yan, parang immature ka sa part na yon. So, pwedeng ganun, ano? And with the Chariot, because of this hobby, hindi ko nagugustuhan kasi you're creating distance sa inyong dalawa nitong person na ito. Parang ikaw yung mismong lumalayo or napapalayo ang loob mo sa kanya, sa person na ito. Itong person na ito, nag-iisip na kung ano-ano. So, lalo na if you are both in a relationship, pwedeng yung hobby has something to do with pagta-travel, pag-racing, ganun. Or pwede rin namang hindi. Sabi ko nga, pwedeng childlike kind of hobby. Tas in person, hindi na siya masaya doon. Okay? Parang feeling niya, siya na lang yung gumagawa dito. Okay, so punta tayo sa mga nasa isipan niya ng person na ito. For fire sign, please. Nasa isipan ninyo ng person. The Magician is here, followed by the Ten of Swords. Okay. Hindi ko to kukunin, masyadong marami. Pero this one, I will take this kasi humiwalay siya. Nine of Swords. Okay. Sabi ko na nga ba. Five of Wands. May problema sa connection ninyo ng person mo. The Magician, you keep on entertaining yourself. Ang nasa isip mo, entertain ko na lang yung sarili ko. Kung ano na lang makakapagpasaya sa akin. Without even realizing na yun nakakapagpasaya sa'yo, yun na nakakapagpalungkot sa kanya, nakakapagpa-stress sa kanya, na nagkakaroon ng problema sa inyo ng taong to dahil dyan. I feel like may relationship sa inyo na dalawa pero hindi enough yung partnership. Kasi pwede kayong magkarelasyon na hindi kayo nagkakaroon ng partnership or commitment sa isa't isa.
Yung pakikipagrelasyon kasi, kailangan samahan yun ng commitment, ng partnership, or partner tayo. Para mag-work out yung partnership natin or yung relasyon natin, dapat meron tayong rules. And maybe you are not following yung rules niya. Okay? And pwedeng may rules ka rin sa kanya. Na pwedeng hindi mo sinasabi, gano'n. Pero siya automatic niya na hindi niya ginagawa yung alam niyang makakapagpa-stress or makakapagpasakit sa'yo. Diba? Nagigets mo yon. Pwedeng ganito, ang rules mo lang naman sa kanya, wag siyang babae or wag siyang manlalaki. Pwedeng ganon. And pwedeng ginagawa naman niya yon. So, hindi ka naman naapektuhan or hindi ka nasasaktan or baliwala kasi ginagawa naman niya yung kailangan niya gawin eh. Diba? Ngayon, yung person mo, nakakita tayo ng stressful energy sa kanya. Kasi pwedeng ang rules naman niya sa'yo is tigilan mo na yan, tapusin mo na yan, gawin mo na lang yung mga dapat mong gawin, magpaka-mature ka. Pero ikaw, dahil yun na nagkakaroon na ng hindi pagkakaintindihan sa inyong dalawa, pag-aaway sa inyong dalawa, ang kukuhanan mo ngayon ng happiness para hindi ka ma-stress is yung nakakapagpasaya sa'yo, yung entertainment mo. And then possible na minsan may mga times na naiisip mo na gusto ko nang i-end yung relasyon, yung connection namin kasi nasasaktan lang ako sa kanya eh. So that's your energy. There are times na nasasaktan ka dahil sa mga sinasabi niya. So ang tendency parang gusto mo nang give up. Gusto mo na lang i-end. Gusto mo na lang matapos na. May mga times na ganun. And the 9 of Wands, these are like the challenge sa connection ninyo. Paano patitibayan ang relasyon or ang connection nito. Gayon pa mong maraming pagkakaiba sa inyo. Okay, so what will happen in the future here for the both of you? Ano yung possible future for the both of you? You do have here the King of Cups, the 8 of Pentacles, and the 6 of Wands. Natatawa talaga ako sa future ninyo na person na ito. Kasi the Queen of Cups is here. The 3 of Pentacles, and then there's the Moon. Okay. In the future, kayo lang rin naman ang magkakaintindihan, diba, sa isa't isa. The Temperance, mas nakikita natin na mas pinaiiral ninyong dalawa yung paghaba ng pasensya. At sa lagay na yan, ikaw pa yung nagpapahaba ng pasensya mo sa kanya, ha? Samantalang, sa lagay na ito, parang ikaw naman talaga ang punot dulo. Pero, may mga times din naman kasi yung person mo, hindi niya agad sinasabi agad. Diba? Kung anong problema, basta bigla na lang siya totoyoin, parang gano'n, na hindi mo naintindihan. Ba't ba tinoyo yun? Parang gano'n. And then, doon niya lang sasabihin sa'yo na kasi ganito, ganyan. So, ikaw naman, maririndi ka na. I mean, hindi mo naman kasi agad sinabi na ganyan. So, ganoon. Ang tendency, nagkakaroon ng pag-aaway. So, ngayon, mas papahabain ninyo yung pasensya ninyo sa isa't isa. And, I feel like, honestly, you both love each other eh. The King and Queen of Cups is here. Mahalin niyo ang isa't isa. So, kung ano man iyang mga iniisip niyong walang kakwenta-kwenta lang yan, saglit lang yan. Parang ini-stress niyo lang yung isa't isa. Parang, kailangan naman natin ng stress sa buhay. Parang ganyan. At ito na yon, diba? At yung person mo, ikaw nakakapagpa-stress sa kanya. Pero, sabihin na natin willing naman siyang intindihin ka. And kung ano man yung mga nababanggit niya sa'yo, dahil sa stress niya, nai-stress ka din doon or naiiamot ka rin doon, pero willing ka rin namang intindihin siya. So, all in all, nag-grow yung relasyon ninyong dalawa. Pareho kayo natututo, and I can see happiness with the 6 of Wands sa inyong dalawa. If, yung iba, lalo na if you're married, no, there's happiness, success sa marriage na yan. Normal yon, nagkakaroon ng pagkaaway at pagkakagulo. Ang person mo nga lang masyadong overthinker. At saka ang ayoko sa kanya, masyado siyang mataas ang imaginasyon. No? Kaya nagkakaroon kayo ng problema. Kasi in the future, ganun pa rin, malawak pa rin ang imahinasyon niya. Alam mo yung tipong nanood lang siya ng Tulfo. Example lang yun. Maire-relate niya na agad yun sa inyo.
So, nagkakaroon ng problema kasi kahit chismis ng iba, ina-apply niya sa buhay mo. Baka ikaw ganyan-ganyan ka rin ha, ganyan. O tapos kahit panaginip niya, inia-apply niya na naman sa akin. Panaginip niya lang yon na doon sa panaginip niya nagkaroon ng third party or what. Sasabihin na naman niya sa'yo yon. And then tendency, may hinala na hindi naman totoo. Okay? So, possible na magkaroon ng problema dahil doon. But anyway, I can see itong happiness dahil kahit anong mangyari, mahal naman ninyo ang isa't isa dito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.